kayo, no? So that's why next week we should have our first quiz about discuss ito. Don't worry because it's simple analysis of simple okay. So let's have a review about stress. Stress, balik kay chapter 1 na to is ba niya siya o summary sa to ang mechanics of the movable bodies. Summary. Ato lang punan siya o kung designing na gyud, punan na to factor of safety and also sa problems given na ang mga material. Given na sa klase ng material, then we will get the strength of the material ato sa libro. Light table sa libro, makita na to ang mga materials, mechanical properties. Okay, so stress. So mga ganyan, formula na, basic formula sa stress. Stress is equal to force over the area. Yan, nakasimple, no? And there are two types of stress, no? But actually in the book of Fighting and Senior, tulo yung divide ito. But since ako may author ang libro ha, kani. Ako dito gama ba, pero pinapya ko ba naman na. So para nako duha ra gyud kanang normal o kani shear. Okay. So when you say normal, ang word normal is synonym na siya in engineering, synonym na siya sa perpendicular. Okay? So sa inyo kayo specify nimo or identify if the stress, what type of stress it is, normal or shear. Because when you say normal, what is the relation between the force and the positional area? Sabi natin sa pwersa ng positional area. Ang pwersa is given ang direksyon niya. Given na yung direksyon. So, talawin mo, kung sa may relation sa pwersa o sa yung positional area sa material, are they perpendicular to each other? Then, if it is perpendicular or normal to each other, then it is a normal type of stress. No? But if the force applied is parallel to the positional area of the material, then that is the shear type of stress. Kaya as simple as that. What's the relation sa duha? Perpendicular, normal. Parallel, shear. Yan lang. Okay? Then, karisan na itawag direct or axial o na indirect na normal code mo ng pictural. So, muna ito discuss ka doon, no? So, let's go to some important terms also. So, actually, amay din natakol din sa inyong hatang material science. Yung stress strain diagram. Okay. Sa material science unta, napalatin ng equipments at ito, tanong subject ninyo, may buuan or buuan sa pag-determine sa strength sa material and other mechanical properties such as kanang SY and SU. Okay, yun sa siya. So, ang pinagagamit kayo type of equipment in material testing is ito itong universal testing machine. Ano siya? Ano siya? Kasi is digital type na siya. Okay? So, saan ibawato niya na? So, ang target na ito, ma-determine na ito ang strength sa material. So, magkuha na ito sample or specimen sa material. Kuha na ito, kamay. Then, formahon mo siya, piningating forma. Pagkam yun, ganyan mo siya sa tunga, no? Okay, anong sa tunga man sir? Anong usal ko nung usal ako nga sa wala sir? Area. So, ang purpose na kay ang upper or lower portion niya mo na ibutang dito sa gripping part at sa BTM. Ako na siya dire. So, mo nang ipagamit niya tunga para ang sure nga breakage dire dito sa tunga nani nga portion makuha. Kaya lisod magdire sa pinakan na katong
itong gripping. So, pala din sa gripping side, ano din sa tunga-tunga. So, may purpose na. So, sa gibuhat, applyan na siya load, then hinaton, then mo na ma-identify na to ang ihang mga strengths. So, mo to gamit itong kaning tao, dapat tayo equipment, then mag-create kung yan stress strain diagram. So, kaya wala tayo ng stress, force, area, masang po ng strain. Strain is the stress is the strain. Strain is equal to ratio na siya sa deformation to the length. When we say deformation, mo na change in length. Either increase or decrease. No? Diba, once we apply load to the material, it will deform. Diba, change in length. So, kadang change of length niya, changes niya sa length, mo na ito to deformation. So, the ratio, the change in length to the original length is the strain. Ano na siya? So, ang strain na ito, proportional na siya sa deformation. So, balik na ito, universal testing machine. Sa universal testing machine, so wala pa yung ito, wala pa stress o strain, of course, di ba? Then, pagka sa pulsa, muda po ang pulsa or stress, muda po ang strain. Muda po pag yung deformation. So, unang stage na makaform siya straight line. So, makaikot na ang stress is proportional sa strain. Proportional sa strain. Then, the slope of that proportional line is known as the Young's modulus, or also known as commonly known as the modulus of elasticity. Itong E. So, itong stress over strain, wala ito modulus of elasticity. Slope sa rise over run dito sa stress strain diagram. Okay, then hangtod ka, na-point ka mo, hindi na, although sige sa increase ang yung length, iinat man ang material, cement sa material, but ang stress or load niya, wala isa ka. So, na yan. So, diha, kita ito ang yield point. So, kaning yield point, pagdating kung saan na siya basihan sa ito designing. Ang itawag ng yield strength. Value sa iyang stress na ano nga point. Yung sa pagbuhan ng yield point o yield stress. So, ang gibuhat na magbutang ng parallel line na offset or offset line, no, is 2% sa total strain. Ang yung distansya ba, di offset line, parallel mo lang, di ba? Naman na yung command sa tugal. So, kaya may offset 2% sa total strain. So, ang point of intersection sa katong parallel line na i-project ito dire, kana siya mo na itong tawag o yield strength. Then, ang maximum point or the peak point in the stress strain diagram, so mo na ito, the ultimate strength, mo po na ang stress na pinaka-highest na stress na ma-attain niya, mo na ito, the ultimate strength. So, sa'yo naman tinanaan, no? The peak point of the stress strain diagram, mo na ang ultimate strength. So, kanang duha, SY o SU, mo na ang gamito na to. Mo na ang pinaka-gamit na to sa designing. Ito sa